guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Hello po sa inyong mga may anxiety dyan. Alam ko po na marami kayong nararamdaman katulad sa mga pinagdaanan ko. Pero ano nga ba talaga yung nangyari sa akin? Okay guys, marami din akong pinagdaanan sa buhay. Marami din akong nagkaroon ako ng anxiety. Hindi ko alam kung saan talaga nanggaling. Kasi tayong lahat, guys, mayroon tayong pinagdadaan ng mga problema, 'di ba? Way back pa, kahit noon pa, meron tayong mga pinagdadaan ng mga problema, ganon. Hanggang nung 2019, nagkaroon ako ng anxiety symptoms. Hindi ko pa alam ang anxiety, hindi ko pa alam na symptoms yun ng anxiety. Ngayon guys, 2024 na. So ilang taon na ako, years ago na yung pinagdaanan ko ng mga physical symptoms ng anxiety. Unang naramdaman ko guys noon 2019, nagkaroon ako ng parang feeling ko yung mahihimatay ako. Yung eksaktong naramdaman ko guys is yung parang heart attack. Sobrang intense nun guys kasi hindi ko alam kung feeling ko that time parang mamamatay ako. Ganon yung eksaktong pakiramdam ko. Bigla akong nahilo, biglang yung tingin ko, yung blurred vision na tinatawag, nagkaroon ako noon. Pagising ko lang umaga yun guys nangyari. Tapos, nanginig yung kamay ko, nagnumb yung kamay ko, yung paa ko hindi ko maramdaman. Feeling ko yung paa ko sobrang init. Tapos, yung kumakabog yung dibdib ko. Yun yung unang atake sa akin na pinunta ako sa hospital talaga. Kasi hindi ko alam, wala akong kaalam-alam dati guys. Ang alam ko yun na yung matinding, parang last day ko na. Ganun yung pakiramdam ko. After nun guys, pinauwi din ako kasi chinek lahat yung vital signs ko. Okay, nag-ECG ako, X-ray, okay, normal talaga. Actually, na-confuse yung doctor sa akin, binigyan ako ng vertigo, baka daw may vertigo ako. So, nag-take ako ng vertigo, meron akong mga medicine, whatever, na binigay sa akin. Dahil doon nga sa pagkahilo. And then, tinake ko yun guys. And to be honest, after nun, lumala pa lalo. Marami akong naramdaman, meron pa akong sa tenga dati guys, sa tenga, may pressure sa tenga ko dati na naramdaman ko that time nung first year ko, may pressure sa tenga, ilang beses ako guys na hospital, okay, for many years na meron akong anxiety, madalas ako na emergency, umokay ako, tapos after a while, umatake na naman yung anxiety ko. And then, umokay ako. And then, after a while, umatake ulit yung anxiety ko. Yung anxiety, guys, bumabalik-balik siya. Okay? Hindi siya yung okay ka and then mawawala na siya ng tuluyan. Ang recovery kasi guys ng anxiety depende sa tao. So hindi tayo pare-parehas kung saan nanggaling yung anxiety talaga natin. Kung nagkaroon tayo ng matinding dagok sa buhay or problema sa buhay dati or nung mga bata pa tayo na naipon lahat yung pressure sa emotion, sa mind natin, sa isip, sa emotion yung pinaka-importante guys, yung emotion ng isang may anxiety. Ang anxiety guys, kahit sino pwedeng makaranas yan. Kahit mayaman, mahirap, kahit na sino, bata, matanda, kahit na sino pwedeng magkaroon ng anxiety. Pero yung mga nakakaranas guys ng matinding severe anxiety na nagkakaroon ng mga physical symptoms na kagaya natin, ito yung mga taong hindi na nila makuha or ma-manage yung nervous system nila. Tayo guys, bilang isang may anxiety, mas matindi yung emotion natin. Matindi yung sensitivity natin sa emotion. So, tayo bilang isang mga may anxiety, matindi yung yung sensitivity natin kahit saan. Emotions, yung mga senses natin matindi guys. Yung mga naranasan ko guys, sa totoo lang, dati, kung sa inyo guys, hindi kayo makaligo noon, hindi ako makaligo talaga. Kung yung tinatawag nilang bedridden, dati, ganun kasaklap guys, yung tipong takot ka pati mag-CR kasi hindi mo mabalance yung katawan mo. Yung balance mo totally wala.
Yung tindi ng sakit ng ulo, iba everyday guys, kahit na anong itinitake mong gamot, kahit na anong pain reliever, hindi siya matanggal-tanggal. Yung sakit sa ulo, may migraine, vertigo, may tusok sa ulo, may parang kinukuryente, yun yung tinatawag nilang brain zap, parang kinukuryente, lahat yan guys, pinagdaanan ko. Yung pananakit ng mga muscle pain na tinatawag, pahilot, masahe, lahat. X-ray, pinacheck ko lahat yan guys. Yung pananakit ng muscle, minsan okay ka, minsan hindi, minsan kailangan mong pahilot or mamasahe because yung muscle natin guys, ang dami sumasakit, yung likod, lalo na yung sa likod, dito sa may shoulder natin, ang sobrang sakit, hindi mo alam kung natatanggal, bumabalik, mga ganon. Ang daming hindi magandang nangyari sa mga nakakaranas ng anxiety. Kasi ako guys, naiintindihan ko yung mga nagkakaroon ng mga physical symptoms na mga may anxiety kasi pinagdaanan ko talaga siya. Hindi, kung iisa-isahin ko, actually guys, yung pagkakagawa ko ng video talaga ngayon, sa sobrang dami, hindi ko siya talaga mabuo sa isang video sa sobrang dami. Kaya inuutal-utal ko siya. Is that the right word? Utal? Whatever. I separate the video because of too much information na i-share ko sa inyo. So, I can't really do it at one time kasi sobrang dami ng pinagdaanan ko, guys. Hindi ako makaligo dati. Sinasamahan ako dati sa CR. Iihi lang, guys. Kailangan may kasama ako. Tutumba ako. Feeling ko matutumba ako. Meron din akong mga natuduwal na feeling dati. Meron din akong mga ganong time. Sa inyo guys, may mga nakakaranas ng mga sa sikmura. Ako guys, nakaranas ako ng ganon pero hindi matindi sa akin. Pero nagkaroon ako ng problema noon sa yung nagkaroon ako ng constipation, diarrhea, yung mga ganon guys. Kasama yung pananakit sa akin guys, yung yung sa throat. Sa throat na parang pagkakain ka, parang merong babara doon. Parang yung feeling ko, hindi na ako makahinga, ganon. Kaya nun guys, matindi yung pinayat ko talaga. Kahit ngayon guys, pag umaatake yung anxiety ko, talagang papayat ako. Pero nung unang taon ko guys, yun yung matindi. Sobrang tindi. Yung unang taon ko, sobrang tindi guys. Pumayat talaga ako. Kasi totally hindi ako makakain. Wala akong ganang kumain. Natatakot ako. Meron din akong times noon guys na pag natutulog ako, kailangan may katabi ako kasi gigising ako. Nagkaroon ako ng insomnia din dati pero na-overcome ko yun. Pero during yung aking recovery talaga, pag natutulog ako dati, meron yung magigising ako kung ano-ano yung mga panaginip ko. Masamang panaginip, pagod na pagod ako, yung tipong gigising kang ganun kasi kailangan kong gumising, hindi na ako makatulog dati pag ganun. Which is, noon guys, ako mahimbing ako matulog talaga. Kahit nung mga bata ako hanggang medyo nagkaedad ako, mahimbing ang tulog ko. Pero nung time na dumating na sa akin yung anxiety, yun yung time na na-encounter ko na pag inaatake ako ng anxiety, ang hirap kong nanaginip ako ng masama. Minsan di ako makatulog. Minsan nakakatulog ako pero nagigising ako tapos itutulog ko ulit. Ganon yung tindi ng takot ko dati. May takot pa ako noon guys. Ang daming nakakatakot na panaginip. Tapos paggising ko, babangon ako, ang lakas ng kaba ko. Yung kaba ng dibdib. Kasi yung may anxiety guys, nagkakaroon ng matinding emotional effect sa katawan natin. Nagkakaroon ng matinding response yung isip natin at saka yung feelings natin. So yung feelings natin, kasama siya sa pagiging sensitive. So yung sensitivity natin, napakataas, yung extreme talaga yung epekto ng pakiramdam mo sa mga nangyayari sa'yo. Kaya nga guys, simula nung nagka-anxiety ako, ayoko yung pumupunta ako sa patay, ayokong nakakakita ng patay, ayoko talaga, hindi na ako pwede sa ganun. Kasi nag-recreate ako ng maraming mga isip na masamang isip tungkol sa lahat ng mga sakit. So, iniwasan ko yun guys. Iniiwasan ko rin ngayon guys yung ma-stress ako.
Kasi konting bagay lang na-stress ako, nagagalit ako, matindi yung galit ko, matindi yung kalungkutan, na kahit na wala kang ikalulungkot, gumagawa ka ng lungkot para sa puso mo. Ganon yung mga may anxiety, guys. Matindi yung recall, nagre-recall lahat ng mga masasamang nangyari sa buhay mo, yung mga nawala sa buhay nyo, yung mga lahat ng nangyari, bumabalik lahat pagka may anxiety ka. So, ako guys, pre-practice ko, hindi ako perfect guys ha, hindi ako perfect na pre-practice ko siya agad. Ako inuunti-unti ko siya na ma-practice ko yung, iwasan ko talaga yung magkaroon ng negative thoughts, yung matinding pag-iisip, matinding negative. Kaya nga ako guys, make it sure na may nakakausap kayong mga nasa positive side. Kasi the more na nakikipag-usap kayo sa mga maraming may problema, hindi yun makakatulong sa inyo. Ang dami ko guys na ranasan, pati yung tipong matatakot ako. Actually guys, ngayon naging magugulatin din ako. Sobrang gulat ko. Pag nagulat ako, ayan, may mga symptoms din akong nararamdaman. Matindi yung ipinagdaanan ko. Kaya ako guys, naintindihan ko. Yung mga nagko-comment sa akin, nagtatanong. May mga friends din akong nagtatanong sa akin. Hindi lang po tayo. Marami guys, marami akong kakilala na nakakaranas talaga. Pero yung sinishare ko sa inyo guys, yung maitutulong ko sa video kong ito, yung advice na pwede ninyong mapulot. Kasi bawat isang tao na may matinding anxiety o nakakaranas ng ganito mga physical symptoms, meron silang yung pinakamatinding physical symptoms. Sa akin guys, ang dami, pero yung matindi at challenging sa akin guys, yung pagkahilo ko. Pagkahilo ko yung tipong aatake na yung ibang mga physical symptoms ko, ganon. Hanggang ngayon guys, sa totoo lang, hanggang ngayon, may mga nararamdaman pa rin ako, okay? Hindi ako ako nagbibigay lang ako ng mga tips, pero yung mga pinagdaanan ko kasi noon guys, matindi rin eh. Matindi yung pinagdaanan. Kumpara yung kalagayan ko ngayon. Yung kalagayan ko noon guys, meron times noon na blurred yung vision ko. Yung tipong may parang, alam nyo yung merong kang face shield na napakadumi yung face shield mo, ganon, na yung tingin mo, wala ka nang makita, yung parang umaalon-alon na yung tinitingnan mo. Dumaan ako sa ganun guys, na feeling mo wala ka sa mundo, feeling mo out of the world ka, ganon. Pinagdaanan ko lahat yan guys, pinagdaanan ko yung mga paasa. Minsan guys, mainit yung kamay dito, mainit yung dito sa kabila, minsan dalawa, minsan mainit dyan, paa, minsan mainit. Yung tipong parang may sinat or lalagnatin ka, ganon. Pero pag chinek mo, wala ka namang fever, wala ka namang sinat. Umiinit yan guys. Kung hindi umiinit, kung hindi iinit, lalamig. Kung hindi lalamig, pagpapawisan. Napakatindi nun guys. Meron pa yung titignan ko yung palad ko dati, basa siya guys, yung tipong nenervyos ako, tapos babasa, tapos magpapanik attack ako. And then sa mukha ko dati guys, nagnanamb yung mukha ko. Laking takot ko pag ito nagnamb mukha ko, yung panga ko, parang feeling ko yung mata ko dati guys, ang dami kong sakit sa mata. Yung feeling ko may malabo yung paningin ko, feeling ko may sakit na akong iba, feeling ko yung ulo ko dati, sobrang ang daming nangyayari sa ulo ko dati. Sobrang sakit ng ulo, hindi mawala yung headache, hindi mawala yung pananakit ng ulo, yung batok, yung likod guys, matindi sa akin dati. May mga gumagalaw-galaw pa dati sa likod. And then, ngayon may mga sumasakit pa din. Pinapamasahe ko or pinapamassage ko talaga. Pero kahit na, sa may anxiety guys, kahit na anong gawin nyo kasi, meron at meron yan. Hindi yan matatanggal. Pero sa akin guys, sa aking experience, ang emotion natin, ang feeling natin, ang mindset natin na gusto nating makarecover, yun talaga yung goal ko. Yung goal na nakakatulong sa akin to recover is yung goal to achieve yung totally full recovery.
Pero yun guys, maa-achieve mo yun ng hindi yung agad-agad. Pakunti-kunti siya guys. Kahit na sasabihin kong okay, ako ngayon after a while may mga nararamdaman pa rin ako, which is normal. Sabi ko nga sa isang video ko, pagka may monthly period kami, mga babae, napaka-challenges guys yung nararamdaman ng isang babae. Ewan ko sa iba guys, pero sa akin, sa karanasan ko talaga, very challenging sa akin yung pagdadatnan na ako, mayroong mga sintomas ng anxiety. Napaka-challenge sa akin, guys. Ang hirap talaga. Pumayat ako noong unang taon ko ng anxiety. Hanggang ngayon, guys, pag inaatake ako ng anxiety, magkakaroon ako ng changes sa weight. Yung weight ko talaga, makikita mo na pumayat ako. And then, pag umokay ako, babalik ako sa normal na medyo ako kasi guys may mga laman-laman ako, hindi naman ako totally yung super skinny, pero pagka meron akong atake ng anxiety, talaga medyo papayat talaga ako, which is mapapansin niyo ng family ko, mga close friend ko, ganun. Ang hirap guys. Alam ko yung iba guys nakakaranas ng more on sa stomach nila. Sa akin guys, meron akong mga dati nga iniisip ko may sakit yata ako sa liver, kung ano-ano na naiisip ko dati. Kaya yung mga nararamdaman ko dati guys, alam ko sa inyo dyan na nanonood kayo kasi you guys are looking for like remedy, naghanap kayo ng mga remedyo na para magamot kayo. Pero naggamot din ako dati guys, pero hininto ko kasi may side effect sa akin. So and then, napansin ko na talagang yung recovery talaga medyo talagang pasensya lang talaga, and then manalig ka talaga sa Diyos. Diyos lang talaga makakaintindi sa'yo. At siya lang nakakaalam talaga. And then, of course, nakatulong sa akin guys yung nakikipag-communicate ako sa tunay na nakaranas ng anxiety. I've been talking to other people also from around the world na nagkakaroon ng mga anxiety. So, I've been sharing this to all my kababayan kasi I'm still dealing with all the pain, mga physical symptoms. Ang dami guys. So hindi kayo nag-iisa, hindi po kayo nag-iisa. Nakaranas din po kami ng matinding physical symptoms at hanggang ngayon may mga nararamdaman pa rin kami, pero tuloy lang guys. Ngayon nakakaupo ako, nakakapag-video ako sa inyo, nakakapagsalita ako. Dati guys, wala akong masabi. Ayoko noon lumabas, ayoko makipag-usap kasi hindi ko kaya dati. So ngayon guys, may lakas ng loob ako. Minsan guys, nada-down pa rin ako, pero dati sobrang down ako dati. So manalig kayo and lakasan nyo lang yung loob nyo, mawawala ng konti-kunti yan guys. Tulungan niyo yung sarili nyo. Kung wala naman kayong ibang mga sakit na alam nyo, nagpa-check up na kayo and all, at meron kayong anxiety, laban lang guys. And I hope nakatulong itong video ko sa inyo, and I'll see you guys again on my next video. Bye!